Let's stand up, Sister Alice and Sister Delma. Palapakan po natin sila. Yan ang sinukuhan. Wow, praise God. Nakating pa rin po sila. Galing ng Montalban at galing po na Manila, Bulacan. Sila po yung mga kasama ko sa pioneering. Although marami na pong nawala since 97, pag-ano na po, diretso na po kasi ako sa church history. Okay, madali na naman po mag-acknowledge. Yung acknowledgement natin. Pero after pagkasabi ko noon ako ay bigla na nagkasakit. Bigla na ako nilagnat ng walang kaano-ano. Siguro kung sa ngayon parang COVID na. Sabi ko kayo yun. Kasi biglang lagnat, nakakas ng lagnat, pero malakas ako. And then nung nagpahinga ako, itong istorya niya. Sabi ng Lord sa akin, sino ka? Parang ipamigay mo yung ministry na pinagkatiwala ko sa iyo. Sino ka? Ibibigay. Napaya ako doon. And then, after noon, nang kinausap ako ni Lord, nirebuke ako ng Panginoon na walang agad yung lagnat ko. At nag-sorry ako sa Lord. Lord, sorry. Kasi natatakot ako. Kaya naman ang propeta, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ilang years na palaging sinasabi sa akin ni Lord ito, i-reveal sa akin ni Lord na wag ako matakot dahil kasama ko siya, sasamahan niya ako. Kala ko wala ka eh. Hindi kita na. Wala ako sa probinsya eh. Namimiss ko yung tad-tad mo ulit eh. Ito, binukod ko na ito buto. Laki ito. Makakalo yung balat at laman. Basta talaga. Nahuli ka pa talaga. Nahuli ka pa sa ano? Buhay ng maano ka ah. I-upload si Kiki ka ba? Naka-video eh. Naka-video eh, kaya di ako makain. Gusto ko yung ano, yung piniprito ano yun? Yung lechon. Tawag doon? Paksiw. Paksiw, yun. Yung luto ulit. Oo. Oo. Sarap. Mamaya na yan. Ayan yan. Pagluto na. Tingnan natin yung mga pictures na iiyak. Love us. Sa verse 37 po, sabi, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. So, basahin ko lang po sa Tagalog at maganda po ito sa Tagalog translation. Ang sabi po dito sa verse 35, panaklat ng Roma, kabanatang 8, bahaging 35, sino ba naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kabighatian, ang pag-uusi, ang pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasulat, dahil sa inyo kung araw kaming pinatay, turin nila sa amin ay mga tupang papaslangit. Sa verse 37 po, hindi sa lahat ng mga ito. Ganito, karano po nakapila kami, ang daming depress, ang daming stress. Buti na lang at tayo po ay nasa level 1 na, no? At medyo makakalabas na. So, ang sinasabi po natin, can we victoriously overcome all these things? Kaya ba natin talaga na mapagtagumpayan ito? Hindi po ito madali. We have case sa church, sa UNESCO, mga pastors ang nadidepress, hindi lamang po ordinary, kahit na ikaw ay professional, mayaman, mahirap, madali,
ano pa man, tatamaan ka dito. Ngunit ang sabi ng Lord, ito ang panahon na ipapakita daw po ng buti. Salamat sa Panginoon at both grown up na po yung aking isa po pong anak, ay may asawa na, at din naman isa ay malapit na kung apat po. Kung pang-promisal. Sabi ko, ano ba yung bagong puso ngayon na metaverse? Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Adrian, kuya people namin, ako galing sa computer. Hindi lamang po computer, ang galing sa video games. Lumalaban po yun sa video game. Tako, Pastor, sabi niya, ganito po yan, Pastor. Yung pong metaverse ay ikaw ay nasa iba ng dating. Gagawa ka ng iyong mga, sa gamit ng computer, makagagawa ka ng iyong sarili mundo. It's not real. Nakaharap po sa maraming hamon ang ating mga kabataan, ating for I am persuaded, sabi ni San Pa, ako po'y convinced, beyond doubt, absolutely convinced that neither death nor life, kahit kamatay, walang heights or anything else, walang nilikha na pwedeng mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin ko natin, pag-ibig ng Diyos. Kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, handa po niyang ipuhos ang kanyang pagmamahal. They are hurting. Sabihin ko natin, hurting. Sila yung mga nasaktan. Wala ba kayong na-experience na gano'n? May mga kilala ko. Kung wala ang pasto, wala naman po kami ginagawa. Wala naman. Hurting people, they will also hurt. Unconsciously. Unconsciously. So ang gagawin po ng Panginoon sa kalakasan ng banal na Espiritu Santo, bubuhusan kanya ng kanyang pag-ibig. Ibubuhos niya ang kanyang pagmamahal para pumanig sa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Marami silang security, marami silang akon, marami silang agaw-agaw. Lamang po, yes, bata, matanda, alam, nag-cross na sila ng border, paano ba sila magsusurvive, paano yung mga bata, paano yung mga matanda, paano kaya namin ni Pastor Randy na senior na, o-cross sa border. Lord, have mercy, no? Ang sabi po ng Panginoon ay the love of God in creation, sa nilikha, na pwedeng maghiwalay sa atin. Sa nagmamahal ay hindi nag-iisip ng masama. Ang tunay na nagmamahal ay tunay na iniisip. Ay tunay pong nagmamahal sa inyo. Iniisip niya kung paano niya makaparating ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga po ay tayo po ay mananalangin. Ang sabi ko is no power above us or beneath us. No power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love. Sa pag-ibig ng Diyos. Tayo daw po ay object ng love ng Lord. Kaya lamang ayaw natin. Check natin yung love ng God. Pag tayo dumadaan sa pagsubok, hindi yata ako mahal ng Diyos. Hindi yata ako. Sanay naman ako masikpan eh. Sanay naman ako mabuhay. Sanay naman kami matalo. Sanay naman ako reject. Sanay naman ako. Okay lang. Ngunit sabi na no, kayang ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Love is love upon us through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po, sa verse 32, for God has proved His love. Pinapakita ng Diyos ang pruweba ng kanyang pag-ibig nang ialay niya ang kanyang bugtong na anak. The gift of His Son, and since God really offered up a sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has given. Conclusion. What make us more confident? Dadala sa atin sa ganitong kalalagayan, we need to be more than confident. We need to be overwhelmingly victorious. We need to be, kailangan po may consciousness po tayong ganito. Kasi sa mga stress na ating kakaharapin sa susunod na araw, sa mga pagtaas ng bilihin, sa mga di natin alam, salamat, meron na namang virus. Pwede bang sakalin yung ay, yung Department of Health dito. Kanilang trabaho, kailangan po nilang
lang sabihin na posible talaga na maaaring magkaroon ulit ng virus. Ngunit anong panghahawakan natin na paano yan? Tayo mga ordinaryong tao lamang, anong lakas, anong kapangyarihan meron tayo para mapagtanong? Ikaw ay overwhelmingly victorious. Bakit? Paano? Dahil sa pag-ibig ni Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, we need to realize that God's love is eternal. Saan sila kukuha ng lakas? Sino kakausapin lang? Hindi ko po alam. Pero salamat sa lugar na ito, pwede niyo pong kausapin ang Lord. Buhay po siya. Siya na gumawa ng mata ay nakakakita. Siya na gumawa ng pag-inig ay nakaririnig. At ito po ang pangako ng Panginoon, ang pag-ibig niya hindi magwawakas. Pag-ibig mo sa umaga. Lord, salamat po, pag-ibig mo ay hindi magmamalo. Ito'y sariwa bawat umaga. Lord, salamat po, pag-ibig mo ay hindi... So, andito tayo ngayon, katatapos lang ng ating anniversary. So, ayan, kukuha lang tayo ng wide angle lens. Wide angle lens. Kukuha lang tayo ng wide shot. Ano yan? Sapatos? Hulog mo na. May bababas. This is the beginning of the Third World War. Our eyes are not meant to see reality.